At sabi nga raw nila, ito ay hindi lamang maliit na problema, kundi ito ay global na problema. Dahil doon sa Iran, meron silang lagusan doon. Ang tawag is alam nyo na, anong tawag doon? Strait of Hormuz. Yung strait, hindi yung matuwid, S-T-R-A-I-T, yung ay makipot na daan. Yung tanging daan lamang na tinatawag ng kinukuha mula yung langis papunta sa Asia, sa Europa, at sa Hilagang Amerika. At per day, ang tinatransport doon is 21 million barrel per day. 20% ng oil ng buong mundo ay naapektuhan. Say amen. Alam na alam ng mga nagmomotor at may sasakyan. Pagkasabay noon, tumaas ang, sabi nga ni Pastor, ang mga high owner lahat ng mga tinatawag na presyo. Line of 9, yung iba, line of 9 sa Mindanao. Diba? Pero dito ngayon, meron ng mga 84, 86, meron 97, yung mga diesel noon, dati gustong-gusto ang sasakyan ng diesel. Pag diesel, okay. Pero ngayon, ayaw na ng diesel dahil yun ang pinakamataas yung diesel. At kantabay ng tinatawag na pagtaas ng langis, tumaas na rin ang presyo ng mga bilihin. Noong isang linggo, nagulat ho ako, ang daming kumukuha ng bigas. At sinabi ho ni Nanay Linda, coming from 1.3, naging 1,500. Lahat ay tataas talaga. At maraming mga Pilipino at maraming mga tao ang lubhang nag-aalala. Mga nag-aalala, say amen? Amen. Ang mga natatakot, say amen? Amen. Ako may tinatawag na, sabi ko, nawa ay sa amin na lang sana, wag na sa anak ko. Ganyan ang mga magulang eh. Di ba? Maranasan na lang namin, wag na lang sana yung anak. Pero, dadaan. Talagang maranasan. Aminin man natin, lahat ay apektado tayo dito. Lahat. Ultimo bata, apektado. Kasi, sinabi doon, nakita natin, pakiclick nga po. Ayan, then, magkakaroon ng crisis. Crisis, o sa tinatawag na English. Ang krisis ay seryoso o matinding problema na nagdudulot ng kahirapan, ng panganib o kawalang katatagan. Pag sinabing kawalang katatagan, it is unstable. Uncertain yung future at kritikal na sandali ng buhay ng tao, ekonomiya at lipunan na nangangailangan ng mabilis na desisyon o solusyon. Kailangan mo agad yan ng desisyon at solusyon. Kasi magkakaroon ng krisis, hahanda mo yung sarili mo sa pagdating ng krisis dahil nararanasan natin to. Say amen. At maraming naglipanang ng mga solusyon na nakikita natin sa social media. Say amen. Ito ang gagawin nyo, maghanda na ng tinatawag na 2 buwan, na tinatawag sino nakaano yun, supply. Meron na, di ba? O yung iba ay tinatawag na maglabas na kayo ng pera dahil magkakaroon na ng recession. Sabi raw ng iba. Pero yung mga payong yun, kuminsan, ito ay mag-uuwi sa atin sa mas lalong kapahamakan. Say amen. Sabi natin, good news. Malakas, good news. Maaaring may bad news tayo, pero may good news tayo dahil meron tayong Diyos. Amen. May good news tayo dahil ang hawak mo ay salita ng Diyos. Amen. Isang testimony muna bago muna tayo pumunta sa topic. Nung nakaraan linggo, sabi ko kay Tijek, ikaw yung tinatawag na song leader. Kasi narinig ko, siya mag-song lead. Ang sabi niya, Kuya Andrew, hindi ako ang song leader. Si Ate Lily. At si Tilili yung song leader at tinanong ko rin kay Tilili, no? Na ikaw ang song leader. Pero hindi ko tinanong ang kanyang kanta. Sa bahay, malimit akong pakinggan ko yung tinatawag na kanta ng pero hindi ko napakinggan itong week sa dami rin ng aking ginawa. At sabi ko nga, hindi kaya kung pag-practice ko kaya yung matibay na sandigan. Kasi aakma doon sa tema ng aking itatapik.
Pero alam nyo ba, yung pangalawa niyang kanta ay mismong main topic ng ating pag-aaralan. Nung narinig ng bayan, Israel, ang salita ng Diyos sa kapanuhunan ni Ezra, sila ay umiyak. Sino nakaalam ng ano nun? Nasa platform, si Ezra, at ang bayang Israel, nung narinig ang salita ng Diyos, umiyak sila at umiyak po ako doon. Hindi ako umiyak sa kalungkutan. Umiyak ako sa kagalakan dahil ang magsasalita to ay hindi ho ako, kundi ang Diyos. Hindi ako magsasalita, kundi ang palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Dahil ang main topic natin, ang main text natin, hindi naman doon ang mano, which is Isaiah 43 verse 1 and 2. Kaya hindi bad news, good news. Dahil ang pamamaraan ng Diyos ay tiyak at maasahan, ang pamamaraan ng Diyos ay totoo at buhay. Say amen. Kaya ngayon, makikinig tayo, magagalak tayo dahil binigyan na ng solusyon ng Diyos sa kaharapin nating krisis. Bibigyan niya tayo ng ways in times of crisis. Paano natin i-handle? Buksan natin ang Isaiah 43 verse 1 and 2. Tayong lahat ay tumayo at basahin natin ito. Nandun na po ba tayo? Say amen. Isaiah 43, basahin no natin to. Dahil ang salita nito ay personal. Ikaw at ako, nagsasalita ang Diyos ngayon sa kalagitnaan ito. Bawat mga tinatawag na preacher dito, hindi kami ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita, kaya gagalangin natin. Tatanggapin natin bilang sa atin. Isaiah 43 verse 1. Sabihin natin sa ating mga sarili. Palitan mo natin yung Jacob ng inyong pangalan at ng Israel. Si Jacob at Israel ay isa. Say amen. Palitan nyo ng pangalan nyo. Sabihin natin, Isaiah 43 verse 1, pero sinasabi ngayon ni Lord na nag-create sa'yo, Andrew, at nag-form sa'yo, Andrew, huwag kang matakot dahil niligtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo, malakas, akin ka. Sasamahan kita pagdaan ka sa tubig. Di ka malulunod sa ilog sa iyong pagtawid. Pagdaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka matutupok. Tayong lahat ay yumuko at tayo magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Tunay ngang walang ibang itinataas at tinadakila, kundi tanging pangalan mo lamang, aming Ama. Kahanga-hanga ka. Ikaw ay buhay. Ikaw ay tunay. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay mayroong may laking pag-ibig sa amin, Panginoon. Ang salita mo ay pag-ibig, Panginoon. Kaya naman, Lord, kami ay nagpapakumbaba, inaamin namin na kami ay nagkasala laban sa iyo, Panginoon. Patawarin at kahabagan mo kami. Salamat dahil ang iyong trono ay mahabagin, Panginoon. At meron kaming napakabuting Diyos, Panginoon. Salamat dahil kami ang iyong bayan, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami ng karapatang maging anak, Panginoon. At makakatawag kami, Ama, Ama. Salamat sa napakagandang pribileyong ibinigay mo sa amin. Salamat sa kalayaan ng pakikinig ng iyong salita. Inaamin namin kung kami hiwalay, wala kaming magagawa, Panginoong Hesus. Inaamin namin na kailangan namin ng iyong salita. Ang salita mo ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan, ng gabay, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin anuman ang mga problemang nararanasan namin, anumang krisis na nararanasan namin, aming Ama. Tunay nga, Panginoon, lahat ay lingid mo. Salamat dahil mangungusap ka. Buksan mo ang aming puso't isipan, igalang, irespeto, pahalagahan at mahalin namin ang iyong salita. Mahal ka namin, aming Ama, anumang
gawa ng kaaway ay aming tinatalian ito sama-sama sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, wala siyang karapatan. At bagkus, Panginoon, ikaw ang maging malaya, Panginoong Hesus, kumilos sa bawat isa sa amin. Tunay nga ang lahat ng papuri, ang kapurihan, na lahat ng pagluwalhati. Itago mo ang iyong lingkod. Langisan mo ako ng iyong banal na espiritu, ng iyong banal na anointing na nagmumula lamang sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong umupo. Kaya hindi tayo malulungkot ngayon. Ito ang panahon na magsasaya tayo dahil merong good news. Paano nga ba natin haharapin, paano natin mo-overcome ang tinatawag na krisis na nararanasan natin dito sa ating buhay? Ang unang bagay ho ay tinapik na ho ni Pastor Bini. Ang unang bagay is call upon the name of the Lord. Walang ibang matatakbuhan, walang ibang makakatulong sa atin, kundi tanging ang ating Panginoong Hesus lamang, ang ating Yahweh, ang ating Ama. Say amen malakas. Ano yung unang aksyon nung naranasan nating krisis? Tayo ba ay tinatawag na nagpanik at natakot? Sino kaya dito ang tinatawag na bumili na napakadami? Usually, ngayon, ang dami nilang binibili. Para tinatawag, okay yun. Okay naman yun, paghahanda yun. Pero yung ibig sabihin na bibili mo ng sobra-sobra at maapektuhan, tinatawag na cycle ng produkto, yun ay pagtawag doon ay hoarding. Di ba? Dahil sa panic, sa takot, nag-hoarding. Yung ba ang unang aksyon? Ang unang aksyon ng mga mananampalataya is to nung napalitaan ba natin yung tinatawag na problemang darating, yung krisis na darating, ang una ba nating tinatawag na emotion? Nag-alala ba tayo? Tinatawag na takot ba tayo? No! Dahil ang unang dapat na tinatawag na reaction natin is to believe and trust. When you pray, you will believe in the Lord. Say amen. Manalangin tayo, yun ang unang-unang gawin natin. Dahil sino bang kayang kumontrol? Sinong kayang pumigil ng gera? Hindi nga mapigil ng iilan. Naninegosyo na, nagmamagitan na ho yung tinatawag na Russia, nagmamagitan na yung ibang bansa. Ngayon, ang alam ko ay yung tinatawag na France yata, namamagitan. Pero hindi mapamagitan eh. Sinong kayang bumago ng puso't isipan ng mga presidente? Hindi mo kayang pigilan yung pagtaas ng presyo ng bilihin? Sinong kayang sumagot? Sinong kayang pumigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Sino? Lakas, sino? Then ang sabi ng Panginoon, manalangin. Sabi ni Pastor Bini, araw-araw, parang nga, ito yung dapat gawin natin. At kung nananalangin ka na, dagdagan mo pa yung panalangin mo. Say amen. Wala tayong magagawa. Kahit isa man sa ating mula. Ang takot natin may magagawa? Ang pag-alala natin may magagawa? Pero yung panalangin may magagawa? Ang Diyos may magagawa? Then pray. Sinasabi ng Panginoon sa atin, sa oras ng krisis, maging marubdob tayo sa panalangin. Bakit tayo mananalangin? Tingnan natin yung konteksto. Isaiah 43 verse 1. Sinabi doon, Andrew, sabihin natin yung pangalan natin. Ako ang nag-create sa'yo. Sino ang nag-create sa'yo? Ang Diyos. Pakiclick po, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer great and unsearchable things that you do not know. Di ba? Sino ang nag-create sa'yo? At ang creation ng Lord is special. Say amen. At mula sa kanyang salita, nagkaroon ng lahat ng bagay. Say amen. Tanong ko sa inyo, ano nauna? Yung pangangailangan o yung tao? Iniligay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan bago inilagay niya ang tao. Ang ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Say amen. Bumagsak man yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, ang ekonomiya ng Diyos babagsak ba? Hello?
Iba ba ang ekonomiya ng bansang Pilipinas sa ekonomiya ng Diyos? Iba! Sino yung mga nasa under ng economy ng Panginoon? Say amen ng malakas. Tayo yun. Kailanman hindi ma-out of supply ang pangangailangan ng Diyos sa iyo. Manalangin tayo. Nasusupply at maniwala tayo, nasusupply ni Lord lahat ng ating pangangailangan. Hindi natin mararamdaman yung taggutom, kahirapan, hindi mararamdaman dahil nasa ilalim tayo ng ekonomiya ng Diyos at pinaniniwalaan natin to. Say amen! 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 Alam niyo may solusyon eh. Ito pagpapray natin. Alam niyo ba, ang Pilipinas ay may tinatawag na Recto Bank? Sino nakakaalam yun? Recto Bank. Recto Bank ay nakapwesto sa West Philippine Sea. Kung bakit ang mga Chino ay pinoposihan nila doon, dahil sabi ng IEA is International Energy Administration. Tama ba ako? IEA. Sila yung yan yung mga miyembro ng mga US, mga malalaking oil company. At sinabi nila, ang Recto Bank o yung ating lugar doon ay merong tinatawag na 5 billion ng barrel ng oil. 5 billion. At sinasabi, may 55 trillion na LNG. Yun din na naapektuhan yung liquidated natural gas na ginagamit sa Meralco. Kaya taas pati Meralco eh. LNG, 55 trillion at 5 million barrel. Tanong ko, inilagay ba ng Diyos yun sa lugar ng Pilipinas? Anong gagawin natin? Hello? Anong gagawin natin? Mga Kristiyano, anong gagawin natin? Pray! Kasi yung prayer, sinabi doon, I will answer you. Sasagot ako sa iyo. Ipag-pray natin na magkaroon ng mga scientists doon, makapenetrate tayo doon, as well as maibigay sa atin yung West Philippine Sea. Sinabi doon, I created you, at hindi lang sinabi doon, Andrew, sabihin natin ang pangalan natin, iniligtas kita. I redeem you. Pag sinabi mong redeem, tinibos kita. Mula sa pagkalipin, ang ginawa ko, binayaran ko, at ikaw ay malaya na. At ang pinambayad ng Diyos ay pera ba? Hindi. Ang pinambayad ng Diyos ay ang kanyang mismong bugtong na anak at kanyang buhay. Malaki. Kaya nga, you paid the price. Wala ako yun lang. Nagagalak ako. Binayaran mo ako na hindi ko kayang bayaran. At kung binayaran ka ng Diyos, sino na nagmamayari sa'yo? Lakas! Sino nagmamayari sa'yo? At kung may-ari ka ng Diyos, under ka ba ng custody ng Lord? Under ka ba ng pangangalaga ng Diyos? At sinabi sa konteksto, di ba? Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, yaong pa kayang inyong mga hiningi, hindi niya ba kayang ibigay? At hindi lamang sinabi niya yun. Ang sinabi niya, sabihin mo yung pangalan mo, tinawag kita sa pangalan mo, Andrew. Tapos na ba? Sigaw natin, anong sumunod? Anong sinabi ng Diyos? Sige, tingnan yung konteksto. Tinawag kita sa pangalan mo, sabihin mo yung pangalan mo, at ilakas mong sabihin na, lakas, sabihin mo ay, akin ka. Walang ibang nagmamay-ari sa'yo. Akin ka. Totoo lang, kapag halimbawa siguro naging asawa mo si Marian Rivera, pag mamalaki mo, sabi, asawa ko si Marian Rivera eh. Kung si Ding Dong ang napangasawa mo, tiyak mong mamamalik ka. Pero sino nagmamay-ari sa'yo? Sino nagmamay-ari sa'yo? Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, walang higit
Kundi ang nagmamayari sa'yo ay si Lord. Si Lord ang nagmamayari sa'yo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At hindi lamang yun. May relasyon ka sa Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sino ang iyong magulang? Si Yahweh, ang aking Ama. Mga magulang na nagmamahal sa kanyang anak, say amen. Ang magulang hindi kayang tiisin ng anak. Sabi nga ng misis ko, bakit ganun? Inaano mo pa ng tinatawag, malaki na yan. Hindi ko kayang matiis. Anak ko siya eh. Pero tanong ko, titiisin ka pa ng Panginoon na maghirap? Hello? Titiisin ka ba ng Diyos sa pagkukulangin? Say amen? Sinabi doon, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako, di ba? Sa ilog, hindi ako malulunog. Kasi sino kasama mo? Sino ang kasama mo? Sa krisis na ito, sino ang kasama mo? Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasi kasama natin ang Diyos. Sabihin natin, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasi kasama. Tanong ko, sa krisis na naranasan, kasama ba natin ang Diyos? Huwag tayong malungkot. Huwag tayong matakot. Kasama mo ang Diyos. The Lord answers prayer. Say amen. Ang Diyos ang aking itinataas at niluluwala at dinadakila. Siya lamang at wala ng iba. Nung last week ay tumawag yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, masama pakiramdam ko. Pakonsulta mo ako. Then sabi ko nga sa kanya, sige, punta tayo sa Naval Hospital sa PN. Ang sabi niya, isasama niya rin yung isang niyang anak kasi yung anak niya, naoperahan sa tenga, may cancer. Then naninakit na naman. Then sige, sabi ko, pumunta na lang sa veterans. Kasi ang tatay ko ay military. At nung kami pumunta sa veterans, mga around yun, mga 6:30 to 7. Time yun ng Tuesday at Lily. Kaya sabi ko, Lily, if in case na halimbawang baka pa mo na lang ako. Ikaw na lang muna doon sa baka yung aking schedule. At nung pumunta kami, sabi ng tatay ko, doon na lang sa All Home kasi taga-Bagtas siya. Pagpunta namin doon sa All Home, pumunta kasi siya sa veterans, kailangan niya sumakay ng PITX. Puno yung doon, yung hallway. Wala pong sasakyan, ang daming tao. Kaya sabi ng tatay ko, kasi yung 6:30 to 7, yan ay peak time. Tama ba ako, ate? Si Ate Nessa ay nagtatrabaho sa Maynila. Sa Umboy na lang, sabi ng tatay ko. Sabi ko, bago muna tayo, pumunta kayo doon sa Umboy, manalangin muna tayo. Alam mo, sa side ng puso ko ay may pag-aalala. Kasi kapag peak time, sa halip ikaw ay nakaupo, at mahirap nakatayong may nararamdaman. And sabi ko, Lord, gabayan mo siya, samahan mo siya. Ano man yung pupuntahan niya, alam kong kasama ka. Niya. Pinalangin ko sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, nung pagsakay namin sa Umboy, ang luwag ng PITX doon sa bus. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At tuwang-tuwa ang aking puso. Kasi sa maliit na bagay, concern si Lord. Isipin mo nga, ano ang nararamdaman mo ngayon? Pag sinabi mong tinawag kita sa pangalan mo, kilalang kilala ka ba ng Diyos? Concern ako sa'yo. Concern ba si Lord sa pamilya natin? Say amen. Sa mga anak natin, say amen. Sa kalusugan natin, say amen. Sa finances natin, say amen. Kasi sinabi niya tinawag kita sa iyong palang. Alam nga ni Tekendi, alam nga ni Lord kung ilan ang bilang ng iyong buhok. Kaano yun? Pinakinterasan niya pang bilangin ang buhok mo.
Yung pa kayang mga alalahanin mo, siya mismo nagsabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Lumapit ka sa akin lahat na nagpipag. Dahil kilala ka ng Diyos. Then the Lord says, in times of crisis, walang ibang pangalan na tatawagin at lalapitan, kundi pangalan ng ating Panginoon. Say amen, malakas. Maging marubdob ang ating panalangin. Dagdagan natin ang panalangin. Sino dito ang ginigising ni Lord mang madaling araw? Taas ang kamay. Ako po, nagigising ako ng mga bandang alas 3, tama nga si Pastor Bini. Bandang alas 3, ginigising ako ng Panginoon para ipanalangin. Antakin mo, ang namamatay na is 3,000 na tao. Merong isang school na tinamaan ng bomba sa Iran, mga daycare at kindergarten. Kaano naman yung tinatawag na mamunting bata? Gaano yung mga kaguluhan sa India, mga LPG, nagnanakaw? Gaanong kaguluhan? At responsibility natin na ipanalangin natin, hindi ang ating sarili, kundi yung taong nasa paligid natin na nangyayari sa bansa. Say amen. And the Lord urging us, pray. Pray. Wala tayong maitulong sa iba. Manalangin tayo para sa iba. Manalangin tayo. We can overcome crisis if we call on to the Lord. Dahil totoo lang, marami na tayong krisis na naranasan sa buhay natin. Say amen na malakas. At nalagpasan natin yan sa biyaya ng Diyos. Say amen. Kahapon nagkukwentuhan kami. Dahil ang pangalawang bagay, yan sabi niya sa Isaiah 46 verse 9, do not forget the former things. Pakiclick nga po. Number 2, to overcome crisis is to remember what God has done to you. Do not forget, remember the former things, those of long ago. I am God, ako ang Diyos, and there is no other, I am God, there is none like me. Marami ka ng krisis na napagtagumpayan sa biyaya ng Diyos. Amen. Alam niyo yung Cavite, danas yung krisis. Oh, sino nakaalam dati noong 1989? 1989, 10 years old po ako noon. O, wag niyo na hulaan ng ano ko. Dumagundong yung tinatawag na ano. Ano nangyari? 1989 is coup d'etat. Naglalaban na ng Tora-Tora. Sa kayong Sikorsky. Dito yun sa Sangli Base. Pastor Bini, naabutan niyo yun, 1989. Naging madugo ang labanan. At alam ko po noon, kasi inutusan ako ng nanay ko, mamili ng tinatawag. Naabutan ko noon ay tinatawag na, ang presyo ng bigas, 9, 11, at 13. Tama ba? At dumating ng pagkatapos ng kudeta, ano nangyari? Naging 20 na ho yung presyo ng bigas. Tumaas na maigi. 20, 21, 22, 23, 25. Sino ang iniligtas ng Panginoon ng oras ng kudeta? Say amen? Amen. Yung iba, hindi maka-amen kasi hindi makarelate. Diba, no? O, pangalawang krisis, Gulf War, Desert Storm, labanan ng tinatawag ng Iraq at US. Tama ba ako? At yung mga Allied Force. 6 na buwan, I think mga 1990s yan. Pakiclick po, sige po, 1990s. O, sino yung anong team song niya sa 1990s? Sino ko nga nakakaalam? Presyo ng gasolina ay nakakainis. Anong pangalan no? Anong sige nga, anong yun? Pamagat ng kanta? O, tingnan nyo, alam nyo? Sa dami nang. Kasi, yung mga panahon na yan, malimit brownout. Noong mga panahon niya, walang bibira rechargeable. Pag may rechargeable ka, mayaman ka na. Ano malimit ang ilaw nyo doon? Gasera, di ba? Yung mantika na merong asin, alam na alam. At yung mayroong gas, di ba? Lampara. Yan yung mga panahon ng taguan. Nakasurvive ba tayo? Say amen na malakas. On, pagdating ng mga 1990s, pataas, pumila sa NFA. Sino nakakaalam ng pumila sa NFA? Sige, taas ang kamay. Ako, tanto. Anong administration yan? Yan yung kay Aquino. Hindi pala kay Aquino. Kay Arroyo. Tama ka. Di mo, alam na alam. Pati yung anak mo, pinapipila mo. Dahil limitad. Tingnan ko nga, ilang kilo lang ang dapat
Alam na. Nakasurvive ba tayo yan sa biyaya ng Diyos? O, sumunod na tinatawag na krisis. Sino dito yung naabutan ng bagyong Rosing? Meralco yung buong ano. Ang Meralco namin dati sa Cavite City, buong ano tinatawag na bubong ng Meralco, iniangat. Bagyong Rosing, Bagyong Ondoy, Bagyong Pablo, Milenyo, naabutan nyo? Marami na tayong buo. Tanong ko ulit, nakasurvive ba tayo sa biyaya ng Diyos? Amen? Ito, nakita ko dun sa likuran, may ECQ pass, quarantine pass, health crisis. Sino nakaranas sa amen ng malakas? Iniligtas ka ba ng Diyos? Masasabi mo bang that Christ is in every crisis? Say amen. Masasabi mo bang malakas na pakiclick? God is good. God is all the time. Sa lahat ng panahon, all the time. Kuya Andrew, iba na po ngayon kaysa noon. Alam mo, minsan yan na sinasabi ng ilan iba na ngayon kaysa noon. Yung bang Diyos natin noon ay Diyos ba rin natin ngayon? Yung Diyos ba ni noon na nagligtas sa mga Israel sa lugar doon sa Ehipto ay Diyos ba rin natin ngayon? Sabi nga doon, di ba? God is yesterday, today, tomorrow, and forever. God is good. God is good. Makakasurvive po tayo. Ililigtas tayo ng Diyos. Kasi, ang problema sa atin, may sakit na limot. Tama ba? Alalahanin mo lang, pag dumadapo yung pukawin mo. Tatatandaan ko ngayon, noon, walang-wala kami, ngayon may bahay na kami. Ang daming monument, Lord, sa buhay mo. Alalahanin mo, para hindi ka tapuan ng tinatawag na ng depresyon o anumang kalungkutan. Then, pangatlong bagay, nandiyan pa ba tayo sa amen? Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pakiclick na lang po. Immerse. Colossians 2 verse 6-7, sinabi doon, nalalay niyong pagtibayin at patatagin ang inyong pananampalataya at maging pundasyon ng buhay niyo, walang iba kundi si Kristo. Totoo lang, araw-araw may gera tayo. May gera. Sino naniwala? Hindi lang yung Iran saka yung mga US, araw-araw may gera ka. Tingnan mo kung may tama yung katabi mo. Sabi ng isa, tamang antok daw, tulog na. Hinulugan ng bomba ng pagpapatulog ni Satanas. Tulog agad. Di mo. Meron yung drone di ba Drone. Yung drone, tapos dinadapuan ka, yung alala nandito lagi sa'yo. Meron yung missile, binombahan ka ng takot, ng lungkot. Tanong ko, anong panlaban mo? Anong panlaban mo? Panalangin. Bukod sa panalangin, anong panlaban mo? Salita ng Diyos. Patatagin mo natin, i-immerse natin. Ibig sabihin ng immerse, i-connecta natin, lublubin natin, babarin natin ang ating sarili ngayon sa salita ng Diyos. Pahalagan natin ang lubos. Dahil, totoo lang, ang malit matalo, mahina ang espiritu, ang espiritual. Mahina ang espiritual. Ang madaling matalo, mahina ang tanongin ko, sino nakakaalala ng tinatawag na, alam natin yan, yung nangyari sa tinatawag na nangyaring COVID-19, di ba? May nagawa ba ang maraming pera? May nagawa ba yung tinatawag na kilala? Katanyagan? Wala? Wala nagawa. Sabi nga doon, di ba?
Maraming namatay hindi sa COVID-19. Saan namatay? Sa nervyos, sa takot, naging paranoia, inatake sa puso. Tanong ko, mahina ang espiritual? Say amen. Dahil kung alam mo lang kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang mga bagay na yan ay Sino nagbabasa ng Biblia? Say amen. Ano sinabi sa Matthew 24, verse 3? Magkakaroon ng palatandaan ng pagdarating ng Panginoon. Pero hindi pa yan ang katapusan. Magkakaroon, pakiclick po, magkakaroon ng tinatawag na, dahan-dahan lang po. Magkakaroon ng mga tinatawag na digmaan, mga sakit, mga lindol. Di ba? Pero yan ay panimula. Alam na natin, kumbaga, anticipate na, sinabi na rin ng Panginoon na magkakaroon tayo ng kapighatian. Kaya huwag matakot. Yun sinabi, huwag matakot. Dahil alam natin, pakiclick, darating ang Diyos. Darating si Jesus. At ito ang hindi ko malimutan, Timelda. Nag-preach yung si Pastor Boy, di ba? Tinanong sa amin ng personal. Sige, tanungin natin personal. Alam ba natin darating ang Diyos? Amen. Kung alam natin darating bukas ang Diyos, ito'y personal na tanong. Ano ang gagawin mo? Sige, taas ang kamay. Anong gagawin mo? Kung alam mong darating bukas ang Diyos, anong gagawin mo? Ha? Paano handa? Ano, Boy Scout? Paano? Sige. Magsisisi na ako sa kasalanan. Sa aking nagawang kasalanan. Say amen. Sige. Pangalawa, sino pa? Hihingi ng tawad sa Diyos. Sino pa? Magdarasal na ako ngayon. Sino magsasabi magdarasal? Mula umaga hanggang sa bukas. Sino? Say amen. Magpupuri sa Diyos. Say amen. Buong araw. Sinong sasabihin, pupunta ako sa church para abangan ng Diyos? Say amen. Tingnan nyo, ang lahat ng sinagot ay spiritual. Wala naman sinabi bukas, itong araw na ito, manonood muna ako ng Netflix, mahigip, baka dumating ang Diyos. Magsusumba na ako ng tinatawag na buong araw. Wala nagsabi na mag-enjoy ako ng buong sa akin, magtutur muna ako kasi itong araw. Pero lahat sinagot spiritual. Kung lahat sinagot ng espiritual dahil alam niya ng mga bagay nito ay may kaugnayay sa kanyang pupuntahan. Ang sabi sa amin ng nagsalita, bakit tahantayan mo pa yung bukas? Bakit hindi mo gawin ngayon? Bakit hindi mo napalahagahan ngayon? Kung alam mong mahalaga ang bagay na yan, bakit hindi mo ginagawa? Walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. At the moment na dumating ang Panginoon, baka nasa kalalagayan tayong nakakahiya. Dumating ang Panginoon, nagbobola ka pala ng bingo. Dumating ang Diyos, yung pala 7:33. Pompiang! 8 Gs. Di ba? Pakita mo na di ba na sa Lord? Di ba nakakahiya sa Panginoon? Dumating ang Diyos. Araw ng linggo, yung pala'y wala ka pala dun sa linggo, di ba? Hindi mo masabi. Di ba? Huwag mo ngayaan na dumating ka sa kalalagayang matagpuan ka ng Diyos sa nakakahiyang kalalagayan. Kaya nga sinabi doon, magbantay at maghanda. Ang laging handa, inihahanda mo ng Espiritu mo. Pahalagahan ang mga bagay na espiritual. Sa panahon ngayon, ang patatagin ang espiritual. Immerse. Pangapat na bagay is to initiate solution. Sabi doon sa Proverbs 21:20, a wise man, wise daw yung mga naghahanda para sa kinabukasan. Pero mangmang ang mga nagwawaldas sa kanyang tinatangkilik.
Tanong ko, sino nang naghahanda ngayon sa krisis na mangyayari? Say amen. May mga solusyon na ba kayo? Dahil tataas ang Meralco. O, di ba? Meron dito, di ba? Mantakin nyo, may ilaw, pati yung wala nang sumisiar, may ilaw pa rin. Hello? Sino dito, tinasabi ng nanay, patayin, wala nang sumisiar. Ano sumisiar dyan? Multo. Pagkatapos manood, saksakan ay tanggalin. Electric fan, saksakan ay sino dito laging pinaalalahan ng saksakan? Kasi tumatakbo ang electricity kapag kahit na nakasaksak. Mga maliliit na merong malaking bagay at impact o solusyon. Ako po, personal po ako, inunfollow ko na po yung tinatawag na mga, lagi ko pong tinitingnan, sapatos. Sabi nga ng misis ko, ano ka ba, octopus? 8 na yung sapatos mo. Mahigit pa. Diba? Order ng order, kaya ngayon, sinimula ko nang i-unfollow. Dahil totoo talagang mayaman na tayo eh. Baka magkaroon na tayo ng puhunan sa negosyo. Say amen. Alam mo ang bangko natin, Shopee Bank sa Lazada Bank. Diba? Ang Pilipino, kapag maikli ang kumot, matutong, mamaluktot. Yung bang tinatawag na, eto lang yung budget natin ngayon, hayaan natin na isakto natin. Nakalulungkot. Ulitin ko, mga anak, say amen. Mga kabataan, say amen. Amen. Nakalulungkot, yung anak, nag-milk tea worth of 80 to 100 pesos. Ang kape ng tatay at nanay, hindi 3-in-1, sachet pa. Diba? Nakamuyo na, wala ka pang sa ano na posisyon na bumili at mag-acquire dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho. Pero ikaw ay naglulustay, ang tawag sa'yo ay mang. Sinabi doon, no? A foolish man spent what he gets. Ulitin ko, panahon ho ng krisis, kailangan ho tayong mag-isip ng solusyon. The Lord will give us wisdom. Diba, nung pandemic, natututunan ng iba na mag-business. Ang daming mga taga-EPSA, lay off. Iilan lang yung mga papasok dito, 3 araw, yung iba, section B, 3 araw. Kasi mahal ang raw materials eh. Epekto rin. Dumiskarte ka. Yung ating mga kapatid dito na nakikita ko nagbi-business sa extra income, diskarte. Kung halimbawa gusto mong magkagulay, pumitas ka sa kapitbahay mo na may gulay. O, tumawa. Hindi, magtanim ka ng sarili mo, di ba? Ang agrarian, libre ang bini. Pinakamadaling itanim, kangkong. Kumuha ka ng bottle dyan, na Wilkins, butasan mo, lagyan mo ng tinatawag na tubig doon, self-water, may kangkong ka na, nakatipid ka na ng 20 pesos, 15 pesos. At kung gusto mo, gisa mo lang, lagyan mo ng toyo, ulam na, adobo na. Diba? Maging wise tayo. The Lord will sustain us, but give us wisdom how to overcome. Iyon is a solution. At isa pa bang bagay? Pakiclick po. Seek help. 2 is better than 1. They help each other to success. Sino alam yan? Ang tawag yan ay si Punch Monkey. Binigyan siya ng plushie dyan, tinatawag na stuffed toys. Nakatulong ba sa kanya? Hindi. Temporary lang. Hindi siya walang buhay yan eh. Kahit anong gawin niya, walang buhay. Maraming tao magkakaroon ng outlet, temporary, para magkaroon ng tinatawag na outlet, yung kanilang kalungkutan. Pero sino nakatulong sa kanya? Mismong kalahi niya. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi ng isa, kamukha mo yan. Hindi.
Walang ibang makakatulong sa iyo, kundi yung katabi mo. Say amen. Proverbs 13 verse 10, wise, yung nagte-take advance. Naalala ko tuloy, merong tinatawag na kapatid na umiiyak. Umiiyak siya, sabi ng kapatiran, bakit ka umiiyak? Sabi, bakit ka nga umiiyak? Wala akong pera. Hirap na hirap kami. Alam mo yung kapatiran, nakakausap niya, umiyak din. Hindi ka nag-iisa. Dalawa tayo. At nakiyakan sila, at nagpanalingan sila sa isa't isa, at nagsabihan ng kanilang mga damdamin. Tanong ko, lumuwag ang damdamin? Na-encourage ba? Pag umiyak ka sa kapwa mo, nawawala ang bigat ng damdamin mo. Kapag nanalangin sa iyo ang kapwa mo, gumagaan ang loob mo. Tanong ko ulit, nakagaan? Nakatulong? Nakakatuwa, may mga kapatiran, kapag nabalitaan ka na may problema, kamusta ka na, sis? Di ba? Nakakataba ng puso eh. Tapos magbibigay sa iyo ng mga payo, concern sa iyo. Then the Lord says, we will face and overcome those crises if we help each other. Encourage one another. Pray one another. Two is better than one. Kaya nga tayo church eh. Magkakaugnay tayo. Hayaan natin na sama-sama nating ma-overcome sa biyaya ng Diyos ang bawat makakapit. And the last is Proverbs 13:10 yan. Wise. The last is, pakiclick lang po. Because crisis is an opportunity. Say amen. Alam nyo, pag business-minded ka, ang nakikita mo ay hindi crisis, kundi opportunity. Tanong ko ulit sa inyo, ano ang pinakamagandang business ngayon? Totoo lang, maraming bumibili ng ginto. Tama ba? Bumagsak ang presyo ng ginto. At kapag bumagsak ang presyo ng ginto, ang ginto, may benta mo ulit ng tinatawag na appreciate ang value. Medyo magandang business. Yung iba, bumili na ng maraming bigas. Kung halimbawa ay tinatawag na 200 pesos, coming from 1.5 to 3, 1.3. Kung bumili ka ng 500 sakong bigas, magkano ang kinita mo na agad? Is 100,000 pesos. Yung iba, bumili ng maraming gas. Titingi-tingi. Business-minded eh. Opportunity yung crisis. Pero ano ang business ni Lord? Hello? Ano ang business ni Lord? Brother, pastor. Pastor, anong business ni Lord? Ginagawa natin? Anong business ng March 29? Soul. Soul winning. Tanong ko sa inyo, sinong merong kapayapaan sa buhay niya sa oras ng krisis? Say amen, malakas. Amen. Sinong merong kagalakan kahit na tinatawag na nakakaramdam ng mga problema? Say amen, malakas. Amen. Sinong alam ang kasagutan sa mga problemang kinaharap? Say amen. Amen. Sinong alam si Kristo? Say amen. Amen. Basahin natin ito. Pangalawang Hari 7. May 3 minuto na lang tayo. Pangalawang Hari 7, 2 Kings 7, verse 9. Tungkol ito sa 4 na katungin na alam na nilang mamamatay na sila. At sa panahon ng bayang Israel na sakop ng Syria, alam niyo ba sa sobrang taggutom ng tinatawag ng mga taga-Israel, kahit yung dumi ng kalapati, binibili ng 5 pirasong silver. At kahit yung sarili nilang anak ay kanilang pinapatay at kinakain. Nakasulat po sa pangalawang Hari 7 po. 6 po yun. Tingnan nyo na lang. At yung pangalawang Hari 7 ay may 4 na katungin. Sabi nila, bakit na lang naupo tayo at naghihintay ng kamatayan? Pumunta tayo doon sa kampo ng Syria. Kahit man tayo patayin, mabuti. Pero pumunta tayo doon dahil ang nais sila ay makakain dahil nagugutom na sila. Tingnan nyo po Verse 8, sundan nyo po. Pagdating ng 4 na katunging lalaki sa gilid ng camp, pumasok sila sa isang tent, kumain sila, tuminom. Wow!
busog sila, lafang. Tapos kinupa nila yung silver, gold at damit na nandoon at tinagong yon. Pinasok din nila ang ibang tent at ganoon din ang ginawa. 9. Tapos sinabi nila sa isa't isa, ano sabi nila? Mali itong ginagawa natin. Magandang balita ito. At di natin dapat sarilinin. Uulitin ko ulit, may kapayapaan ba tayo? May kagalakan ba tayo? Alam ba natin ang kasagutan sa problema? Say amen? Hindi tama ito. Hindi na natin dapat sarilinin. Tingnan nyo ho yun sa paligid nyo. Ito ay panawagan ng church sa atin. Ibahagi natin si Kristo. We must share Jesus. In times of crisis, open na lahat yan. Maniwala ka yung gusto mong ipag-pray kita, mag-pray sa'yo. Kasi receptive na sila eh. Alam nila nangangailangan sila. At walang ibang magandang kang ibibigay, walang iba, kundi sino? Si Jesus. Hindi namin lang obligasyon at responsibilidad, kundi responsibilidad natin ito. Ano ang gagawin natin in times of crisis? Pakiclick po. In times of crisis, C, anong sinabi doon? Call upon the name of the Lord. R, remember what God has done. I, immerse. S, seek help. I, initiate solution. And S, shared. Balikan ulit natin ang Isaiah 43 verse 1. Verse 2, bilang pagtatapos. Ariin natin itong ating maging life verse at maging verse rin ng ating pamilya. 43 verse 1, sinasabi ngayon ni Lord, Andrew, sabihin niyo ang pangalan niyo, ako ang nag-create sa iyo. Andrew, ako ang nag-form sa iyo. Huwag kang matakot dahil niligtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo, akin ka. 2, sasamahan kita sa pagdaan ka sa tubig. Hindi ka malulunod sa ilog at sa iyong pagtadawid. Pagdaan ka sa apoy, di ka masusunog at hindi ka nito matutupo. Kung bakit tayo tinatawag na ma-overcome natin, tandaan natin, ang Diyos natin ay mananagumpay. Ang Diyos natin ay may malaking pag-ibig sa atin. Ang Diyos natin ay may malaking kapangyarihan. Ang Diyos natin ay mananatiling tapat. Ang Diyos natin ay hindi magbabago kailan pa man. Pagmamay-ari tayo ng Diyos, Ama natin siya. Tingnan natin, huwag nating tingnan yung mga problema. Kung sasabihin mo laging kulang, kung sasabihin mo ang kahirapan, mali ang lente. Mali ang lente ng iyong ng mga mata mo. Lente yan ng mundo. Pero kung sasabihin mo, di ba sinabi doon sa Psalm 34 verse 8, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay mapapalad. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ng Diyos. Dahil ang kabanata ng krisis ngayon ay kabanata ng kabutihan at pabor ng Diyos sa akin. Walang maitataas sa oras ng krisis, kundi pangalan lang ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord! Sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lamang tulanay ba?